So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content, and for today's video, ayan, i-review natin ulit or pag-uusapan ulit natin ang isa sa napakabenta na Samsung product ngayong 2026, which is a Samsung Galaxy A07 LTE. So tara, pag-usapan natin. Then mga idol, for today's video, yun nga pag-uusapan natin ng isa sa pinakamabenta na device ng Samsung last year, which is Samsung Galaxy A07 LTE. So ito yung lumabas nung last quarter ng 2025, and ngayon 2026 sobrang mabenta pa rin itong device na to kasi very interesting na lang yung presyo nito. Usually sa online dito sa ating product link. So tap mo yung video, view products, mura nyo lang makukuha ang Samsung Galaxy A07 LTE. Usually nasa around 4,000 pesos lang to. Pwede nyo siya makuha ng 4 to 5,000 pesos. Syempre, depende sa voucher. So, again, dito kayo sa ating video, kaya ako pinupush, i-click nyo yung link na yan. Dahil pag dyan kayo bumili sa link na yan, may makukuha pa kayong additional discount voucher up to 1,000 pesos off. So, usually, pwede nyo siya makuha pa ng mas mababa sa sale price niya sa online. At yun yung maganda doon, 4,000 pesos price range. Very interesting yung specification din na ma-offer ng Samsung Galaxy A07 LTE. So, phase out na po ang A06 LTE, which is ito na po yung pinalit nila. Pero medyo may kalabang ang A07 LTE, which is the Samsung Galaxy A06 5G. Kasi hindi po sila nagkakarayon ng presyo at naguguluhan ng consumer ano ba ang bibili nila para sa kanila, at gagawa tayo ng video about dyan. Stay tuned lang mga idol. Pero when it comes sa SRP kasi ng A07 LTE, meron tong SRP sa 4GB64 around 5,300. So yung sinabi kong 4,000, yun yung 4GB64 niya. Meron tayong 4GB 128 around 6,000 pesos. So, syempre when it comes sa kanyang SRP, especially for the 4GB 64GB sa presyo na 5,000 to 6,000 pesos is a big no-no. Medyo hindi na po talaga bagay yan at maliit na ang internal storage na yan. So, kahit nasa sale price yan, marami pa rin magiging skeptical sa 64GB. Gets ko naman kayo kasi dapat talaga is 120GB na ang ino-offer. Pero again, meron naman din ibang way si Samsung para ma-expand ang inyong storage via micro SD card. So for example, yan talaga budget. Side na side yung budget nyo for the 64GB. So yun yung alternative way, expandable storage, kung saan pwede nyo salpakan naman to ng memory card to store your files, photos, videos, at marami pang iba. Tapos yung 64GB of internal storage, more on focus nyo na lang yan doon sa kanyang applications or sa games. Pero kung meron naman kayo extra budget for the 4GB 128, I think pwede nyo siya makuha ng 5,000 pesos. Siguro sabi yung 1,000 pesos price difference, tapos 120GB na siya, mas sulit na yung 4GB 128 mga idol. Kaya dun yun na yung kunin nyo for me. Mas ano siya, kumbaga marami kayong malalagay ng mga application or game, especially kung gagamitin nyo to for gaming, dahil maganda rin po ang kanyang processor. So yun nga, kaya marami napupusuan ng A07 LTE kasi itong smartphone na to is very affordable, tapos napakalakas na ng processor niya. Biruin mo ang processor nito is a MediaTek Helio G99 with 6nm processor po ito mga idol. So napaka solid, di ba? And when it comes sa gaming, G99, several times na natin na-test yung processor na yan at napaganda ng gaming performance niyan. And sa presyo ng 4,000, huge advantage yan. Usually kasi mga iba, sa 4,000 pesos price range, yun yung ino-offer, tapos mas mabababa pa compare sa G99. Kaya yun nga ang isa sa pinaka main advantage ng A07 LTE sa mga competitors niya, yung kanyang processor G99 na po. Ang isa pa maganda of course sa A07 LTE is the processor. Yan yung binibili nyo sa Samsung, yung software nila or yung user-friendly na UI nila. And ang pinakamaganda sa Samsung kasi very secured to, dahil sa Samsung Knox, yan yung isa sa pinagkakatiwalaan kong software. Samsung po mga idol, kumbaga naka-encrypt na yung mga files nyo. Kumbaga hindi ako matatakot maglagay ng mga files or mga sensitive documents natin dahil very encrypted po yung ating device, salamat sa Samsung Knox.
And syempre, when it comes sa longevity, biruin mo 4 to 5,000 pesos tapos yung longevity nito, ang tagal. 'Di ba? Napakasulit and marami ring mga consumers sa atin ang hindi parati nagpapalit ng smartphone. Usually nagpapalit sila pag nasira na talaga, useless na, dun lang sila nagpapalit. At kung ganyan naman yung parang perspective nyo sa isang smartphone, napakagandang i-consider ang Samsung dahil pagdating sa software, ang tagal po nilang na-update kahit na po yung kanilang mga murang device. Yun nga lang syempre nakakalungkot sa Samsung is slim box siya. Meaning wala po siyang charger out of the box. Pero syempre may nire-recommend tayo mga third party na mga chargers like Anker, Ugreen, Romo sa 500 pesos lang sila mga idol. So kung interested kayo dyan, i-search nyo lang yung Anker, Ugreen, or Romos. Murang-mura lang sila mga idol. Pero no worries, maglalagay rin ako ng link ng mga chargers na yan dito sa ating video. Kung interested kayo bumili ng charger para sa inyong A07 LTE, murang-mura lang naman sila. When it comes sa screen, yun lang na-disappoint ako to be honest kasi inaasahan ko sa A07, magta-transition na sila sa punch hole. Hindi pa rin hanggang ngayon. Malakas nga kutob ko kahit yung A08, wala. Notch pa rin yan, matic. So, notch display. Malaki naman yung screen size. It's 6.7 inches. It's not IPS, PLS LCD siya. And the resolution is HD plus 720p. Marami madi-disappoint, especially doon sa PLS and sa notch display. Pero again, hindi naman siya totally wash out. Buti nga hindi to TFT kasi pag TFT yan talamak si Samsung pagdating sa ganyan na parang wash out yung display quality pag TFT. Dito is PLS, mas better siya. Okay naman yung color accuracy when it comes sa HD plus 720p resolution. Hindi naman washout po yung display nyo. And malaki yung screen size niya, perfect na perfect sa karamihan ng consumers natin na naghahanap ng isang smartphone na magagamit nila for social media. Kasi usually iba, gusto pag nag-scroll sa social media yung merong malaking screen display, kumbaga more content na nakikita nyo sa display. Sa camera, sa karamihan din ng mga nagsisilabasang smartphone ngayon, sa ganitong presyo, 50 megapixel is okay rin naman sa A07. Kayang-kaya niya makipagsabay sa mga bago labas sa budget smartphones. And again, it's dual rear camera pero in reality, isa lang po talaga lente neto, which is a 50 megapixels. And yung kanyang front-facing camera is 8 megapixels. So, very basic lang naman for the front-facing camera. Kaya lalaban lang natin dito is yung rear camera itself. So, syempre, several times na rin natin na-test yung photo quality ng Samsung Galaxy A07 LTE. In fairness, okay naman for its price. So, syempre sa battery, I know yung iba is, parang magiging demanding na sa battery. I get you. Usually kasi mga lumalabas ngayon is 7,000, 6,000, 6,500, 6,200. Ito si A07 since last year sa lumabas, 5,000 mAh battery capacity po siya. Pero maganda naman dito mga idol. Yung software optimization naman nung kanyang UI is very convenient dito sa battery niya. So, kumbaga, meron siyang software. So, kumbaga, nag-integrate yung software optimization niya doon sa battery capacity ng Samsung Galaxy A07 LTE. Kumbaga, tinatawag nila yung device usage pattern kung saan pinag-aaralan niya yung paggamit ko sa smartphone at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. Napaka-importante po ng software optimization sa isang device at meron po yan dito sa Samsung Galaxy A07 LTE. Even though 5,000 mAh battery capacity lang siya, matagal din naman po siya malobat. And quick reminder lang, syempre, depende pa rin yan kung paano nyo gamitin ang inyong smartphone. Kung straight kayo maglalaro, mas mabilis siya malobat. Kung casual things na naman ang ginagawa nyo, mas matagal po siya malobat. Okay? Siyempre, maganda rin dito is 25 watt fast charging rate. Wala nga lang siyang charger out of the box, pero fast charging siya. So, kung salpakan nyo to ng 30 watts, gagana yan, pero hanggang 25 watts lang po ang kanyang i-charge. Okay? Kahit na-i-charge ito ng 100 watts, 65 watts, hanggang 25 watts lang po siya. Pero again, 25 watts is still fast charging. Tapos tinero mo sa 5,000 mAh, usually siguro mga 1 hour 30 minutes to 2 hours bago mo full charge itong device na to, which is mabilis na yan for 5K mAh battery capacity. Next ito na nagustuhan ko sa A07 LTE is of course the durability, form factor, and ergonomics. Napakaganda nung build quality na ito, very comfortable naman hawakan itong smartphone na to. Especially nung naglalaro ko, hindi naman po siya mabigat at meron siyang nasa gilid na parang finger rest nyo doon, di ba? So, very comfortable naman maglaro, cut-action. So, sa design niya, talamak naman si Samsung when it comes sa pagde-design nila ng minimalist sa smartphone, pero may dating, kumbaga, when it comes sa design. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating quick review dito sa Samsung Galaxy A07 LTE. So, ginawan ko ulit ito ng review kasi second quarter na ng 2026 and maraming nagsilabasan na smartphone nung first quarter. Kaya ginawa natin itong review, i-analyze natin kung sulit pa rin ba siya,
Even though ang dami na pong lumabas na smartphone sa 3 buwan pa lang ng 2026. And definitely, mga ka-J-Vlog, napakasulit pa rin ng A07 LTE. Alam mo kung bakit? Unang-una dyan, processor, and of course, yung software update. Ang tagal netong ma-update, longevity, sulit na sulit po ang inyong hard-earned money. Kaya kung interested kayo sa Samsung Galaxy A07 LTE, dito lang yan sa ating product link. So, tap mo yung video, view products. Mura nyo lang makukuha dyan itong smartphone na to. At syempre, meron pa pong nag-aabang sa inyo special voucher. Pag clinic nyo yung link na yan, automatic na po yung mag-generate. Diyan na po kayo bumili ng Samsung Galaxy A07 LTE. Minsan nawawalan po yan ng stock hanggang sale po ngayong payday. Grab yours now. Dito sa pinakamura at sobrang sulit ng Samsung Galaxy A07 LTE.